Kapag naghahanda ang travelers para sa immigration interview, madalas ang iniisip ay trabaho, return ticket, hotel booking, at itinerary. Pero may mga tanong na hindi laging inaasahan. Isa rito ang, may plano po ba kayong bumili ng mga items abroad na ipapasok sa Pilipinas? At kapag narinig ito, may ilang biglang napapaisip, teka lang, bakit shopping ang topic? O kaya, problema ba kung may balak akong bumili? Ang totoo, maraming travelers ang bumibili habang nasa abroad. Pasalubong, gadgets, damit, souvenirs o personal items. Normal yan. Pero may dahilan kung bakit may ganitong tanong minsan. Hindi dahil bawal bumili abroad. Ang concern ay kung may mga items bang kailangang ideklara. May prohibited items ba? O may mga bagay bang posibleng magdulot ng concern kung babalik sa Pilipinas? Kaya pag-uusapan natin paano sagutin ang ganitong tanong ng maayos at paano maging handa para maging mas smooth ang travel experience. Unang dapat tandaan, huwag kabahan kapag napunta ang usapan sa shopping plans. Hindi ito automatic warning sign. Hindi rin ito ibig sabihin na may mali agad kapag may balak kang bumili ng gamit sa ibang bansa. Sa katunayan, napaka-normal nito. Maraming travelers ang may listahan pa nga ng pasalubong bago pa umalis. Ang importante ay simple at malinaw ang sagot. Halimbawa, kung tinanong ka, may balak po ba kayong bumili ng items abroad at ang plano mo ay normal shopping lang? Pwede mong sabihin, personal items at pasalubong lang po. Diretso, natural, hindi kailangan gawing komplikado. May isang pagkakamali na minsan nangyayari dahil kinakabahan, may mga travelers na sobrang nag-e-explain. Wala po akong balak bumili ng marami, siguro konti lang, baka sapatos, baka bag po. Kapag mas humahaba ang paliwanag kahit simple lang ang tanong, minsan mas maraming follow-up ang pwedeng lumabas. Kaya unang recommendation, sagutin ang mismong tanong at huwag magdagdag ng hindi pa hinihingi. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit ito mahalaga. Kapag may mga items na mataas ang value, marami ang quantity or unusual ang nature ng binili, minsan may mga declaration requirements o ibang proseso na kailangang sundin pagbalik. Hindi ito tungkol sa simpleng ref magnet o chocolate. Ang concern ay kung may mga bagay na lampas sa normal personal use o may restrictions. Kaya, pangalawang advice, alamin ang basic rules bago bumiyahe. Hindi kailangang kabisado lahat ng regulations, pero magandang may general awareness ka sa mga items na may restrictions o may declaration requirements. Isa pang magandang practice, itago ang mga importanteng resibo para sa mga malaking purchases. Halimbawa, gadget, luxury item o mamahaling produkto. Hindi dahil may inaasahan kang problema, mas magandang handa ka kung kailangan ng proof ng purchase o detalye ng item at huwag isipin na kailangan mong magdala ng isang makapal na envelope ng lahat ng resibo mula sa tubig, snacks at souvenir keychain. Hindi iyon ang goal, ang mahalaga ay ang major purchases na pwedeng pag-usapan kung kailangan. Pangatlong recommendation, maging realistic sa shopping plans. Halimbawa, ang travel mo ay 4 na araw lang pero sasabihin mong bibili ka ng napakaraming commercial items. Posibleng magkaroon ng dagdag na tanong. Kaya mahalaga rin na tugma ang travel purpose, budget at plans mo. Isa pang reminder, may pagkakaiba ang immigration concerns at customs concerns. Minsan pinagsasama ng ibang travelers ang dalawa kaya lalo silang kinakabahan. Hindi lahat ng tanong tungkol sa biniling items ay nangangahulugan ng problema. Ang mahalaga ay maging tapat at handa. At tandaan ito, hindi kailangang kabahan sa mga unusual questions. Minsan gusto lang makita kung aware ka at organized ka bilang traveler. Sa dulo, ito ang pinakamahalagang takeaway. Normal ang bumili ng pasalubong, personal items at travel souvenirs habang nasa ibang bansa. Hindi shopping ang problema. Ang problema ay kakulangan sa preparation o kakulangan sa understanding ng basic rules. Kaya bago bumiyahe, alamin ang mga importanteng guidelines, itabi ang resibo ng major purchases at maging malinaw sa travel plans mo dahil sa airport hindi laging ang dami ng dala ang tinitingnan. Madalas ang mahalaga ay kung prepared ka at kung maayos mong naipapaliwanag ang sarili mong travel story.